Bagong YouTube update, August 24, 2026, start na yan ngayong araw. Posibleng mag-start na may mga makaranas ngayong araw na biglang tumaas ang views ng mga videos. Pero warning lang, huwag kang masyadong matuwa, huwag kang masyadong masayahan. Kung ang pagkakaalam mo ay puro advantages, yung about dito sa public views updates na to, dapat at importanteng malaman mo rin kung ano-ano yung disadvantages nito sa ating mga creators. Pakita ko lang yung email na na-receive ko from YouTube. Ang nakalagay sa update, we're making a change to how we count public views on YouTube. Updating how we count public views to reflect your true exposure. We expect that creators will see an increased future views from this update at yan po ay mag-i-start today, August 24, 2026. So mga ma'am sir, this is a huge update for the views ng mga videos natin. Kaya baka sa mga susunod na araw, magulat ka na lang, biglang pumapalo yung mga views ng mga videos ko. Dahil po yan sa bagong update na to ng public views sa YouTube. But before that guys, bago ka matuwa sa mga update na yan, kailangan maintindihan mo muna, malaman mo muna ano ba yung sinasabing public views versus engaged views. Ano yung pagkakaiba ng dalawang yan? Okay, kailangan natin kasing klaruhin ito. Baka ma-misunderstood ninyo yung update na to na nangyayari ngayon. So, simplihan lang natin guys para kahit yung mga baguhang creator, maintindihan kung ano ba yung ibig sabihin ng dalawang to. Alright, pag sinabing public views, mga ma'am sir, yung pinaka-simplified na explanation dyan is, pag sinabing public views, pagka-start pa lang ng video mo, counted na kaagad yan as public views. It doesn't matter kung 1 second yan, 2 seconds yan. Basta once na nag-start ang video mo, counted na kaagad yan as public views. Now, ano yung tinatawag na engaged views? Huwag na natin pahabain yung definition yan. Yung pinaka-simplified definition na mabibigay ko dyan. Pag sinabi mong engaged views, nag-start manood plus nagpatuloy manood. That is called engaged views. Hindi lang nag-start manood, kundi nagpatuloy, nag-engage. For example, 1,000 public views yung lumabas sa videos mo, pero 600 views lang pala talaga yung engaged views. Yan po yung pagkakaiba ng public views versus engaged views. Alright, question, Ma'am Jem, eto bang public views update na to na mangyayari starting today ay makaka-apekto ba sa metrics, analytics ng mga videos ko, analytics ng channel ko, sa eligibility ko, YPP program? Okay, to answer that, may babasahin akong article from YouTube Insiders. Okay, pakinggan nyo to mga ma'am sir, malinaw, nakalagay dyan, engaged views will remain the basis for most analytics, including CTR, average view duration, and retention. So, meaning, walang pakialam yung public views update na to when it comes sa analytics mo, sa click-through rate mo, average view duration, and retention, and especially sa ating revenue. Engaged views pa rin po sila titingin. Sa baba nakalagay, this update does not change recommendations or YPP eligibility. So, yan po yung mga kasagutan doon sa nabanggit nating question kanina. Okay, now let's proceed. Huwag na nating patagalin to sa advantage and disadvantages of this public views update. Kasi baka akala ng ibang mga creator, wow, tataas yung mga views ng mga videos ko. Wow, pabor na pabor to sa akin. Ito talaga yung inaantay ko. Ang tagal ko nang na-stuck sa mga 10 views lang, 20 views. This is my chance to shine. Wow. So, akala ng ibang mga creators is puro advantages lang. Dapat nyo ring malaman kung ano-ano yung disadvantages ng public views update na to. Alright, dito muna tayo sa advantage. Okay, number 1 advantage. Mas mabilis makita ang growth ng content dahil mas maagang nagiging view ang playback. So, sabi ko nga kanina, pagka-start ng video mo, kahit 1 second or 2 seconds pa lang na-start yan, automatically counted na kaagad yan as public view. So, ano yung pwedeng maging result nun? So, pwedeng mas mataas na po yung displayed view na makikita mo sa mga videos mo kumpara dati. So, number 2 advantage, mas malinaw ang difference ng nakita versus pinanood talaga. Makikita mo yung tinatawag na distinction. Alright, kanina nga, binigay natin yung definition ng public views doon sa engaged views. So, from this update, madali natin makita, malaman yung pagkakaiba ng public views sa tinatawag na engaged views. And kung it's so easy na for us na makita yung difference between these two, so mabilis natin makikita, ma-identify na, wow, effective yung hook na ginamit ko sa mga videos ko.
Okay, number 3, from this update, mabilis na nating mame-measure, masusukat, especially yung performance ng mga shorts natin. So, mabilis na nating masusukat na for example, ang shorts videos mo ay marami yung nanood, pero marami rin yung umalis kaagad or hindi nagpatuloy. So, yan po yung iilang mga advantages nitong update na to. Now, let's proceed naman sa kung ano-ano ba yung mga disadvantages ng bagong update na to sa mga creator ngayon. So, unang-una na dyan mga ma'am sir, no, kung makikita natin biglang tumaas yung views, yung public views ng mga videos natin. Unang-una dyan, po pwedeng maging misleading yung mga public counts na yan. So, number 1 na yan, pagkakaroon ng misleading. Maraming mami-mislead, maraming malilito about this update. Makikita mo, wow, 100k views. Unang tingin mo palang viral na kaagad. Yun pala, hindi lahat ng 100k people na nanood na yun, ay talagang nag-stay. Yun pala, more than 50%. Pinindot lang, tapos umalis din kaagad. Alright guys, number 2 disadvantage, mas mahirap ikumpara ang bagong data sa lumang data kung nagbago ang definition ng view. Diba na mangyari dito? Maaari, hindi na apples to apples. Yung comparison ng mga views bago at pagkatapos ng August 24. Iisipin mo na pag biglang pumalo nga naman yung mga views ng mga videos, paano mo pa i-compare yan doon sa lumang data kung ang lalayo na ng mga agwat? Alright, pangatlong disadvantages, pwedeng magkaroon ng vanity metric na tinatawag. O pwedeng dahil nga nakikita nila yung large number of views, doon na lang sila magpo-focus sa taas ng public views. Hindi na sa retention, hindi na paano i-improve yung quality ng video, hindi sa engaged views, hindi na sa watch time, at isa sa pinaka-importante yung average view duration. Ganun din, kung mababa yan, possible na maliit lang din yung possible mong ma-earn. Ang pang-apat na disadvantage nito sa mga creators, especially sa mga baguhang creators na kakapasok pa lang ngayon, posible pong magkaroon ng kalituhan sa mga creators ngayon. Kasi yung mindset before, di ba, views equals may nanonood. So, ganun lang kasimple yung mindset before. Pero dahil sa bagong update na to, so marami na talagang malilito. Kung ito ba talaga yung totoong views ko o engaged views lang ba? So ngayon, every time na nagkakaroon ng views yung mga videos natin, kailangan na rin nating i-check talaga doon sa analytics sa YouTube studio natin. So kung dati isa lang yung tinitingnan natin na views, so ngayon, so engaged views talaga yung i-check at titingnan natin kasi dyan po magbabase ang YouTube ng retention, CTR, average view duration at ng sasahuri natin. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, ako yung magbibigay ng opinion patungkol dito sa bagong update na to, ang masasabi ko lang, well, as we can see doon siya, nakikita natin mga nakalagay sa bagong update. So, mangyayari na mas mabilis nang tumaas yung view count. Pero, hindi ibig sabihin na maraming nag-engage na viewers sa'yo. At hindi rin ibig sabihin na mas malaki ang kita. And even po doon sa YouTube Help Center, ayan, so naka-reflect na din po dyan itong bagong update na to. So, as you can see, no, nakalagay beginning August 24, 2026, views are counted the moment a video start to play across all formats, including shorts, long-form videos, and live streams. Ayan, this update won't impact your YouTube Partner Program, YPP earnings, or eligibility. So, malinaw yan mga ma'am sir. Hindi maapektuhan yung earnings natin with regards to this update. Baka kasi iniisip na nung ibang mga creators, mga baguhan, yes, tataas na yung sahod ko kasi tataas na din yung mga views count sa YouTube. Malinaw yan na nakalagay, this update won't impact your YPP earnings or eligibility. YPP earnings will still based on engaged shorts views and engage watch hours naman sa mga long form videos. Okay, YPP eligibility will still be based on qualified shorts views and qualified watch hours. So sana po walang malito, walang masyadong ma-misunderstood itong bagong update na to mga ma'am sir. And ayun lang sa lahat ng mga nangyayaring updates ngayon sa loob ng YouTube. We're still hoping for the best pa rin and tuloy pa din tayo mga ma'am sir. And I know hindi naman gagawa si YouTube ng mga updates na para pahirapan lang yung mga creators. So, ayun lang po mga ma'am sir, if na-appreciate ninyo, nakatulong sa inyo, may natutunan kayo dito sa video natin ngayon, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So, yun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!